So, balik tayo sa ating talakayan. So, doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya huyan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo. Kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Iniba lang ang pangalan, di ba? Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga. Ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, Totoo po, Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatt. 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, depende kasi sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Napakinabangan. yung benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. Opo, Dahil nakaririwasa ka. Ganon din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may a-portion niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Then, next year, next month, ganun na naman. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na opo. May corruption? Wala. Dahil sa... Hindi mo na Direkta binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa politiko. May makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. Nadagdagan pa eh.
174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa Eh, rin. 633 billion lahat ito eh. Sa kabuuan mo ba? Oo, sa tingin ko 600, yung mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung yung pork. taba, yung buong lechon, Oo. ha? Inalis mo lang yung balat. Ganun ho ba? Andun pa rin Oo, yung taba. hindi para ang magandang pagsasahalimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita. Di may lechon, ano? Opo. Kukuha kayo ng balat. Opo, yung mga itong Pagkatapos, si Nelson, makikita ko, ginaganong-ganon niya yung balat Inaalis-alis niya yung kinakain mantika, niya po. kumare. Tama. Wala rin yun. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun Ganun ho ba? Nakakaawa. Nandun kasi yung sarap eh. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag na ano yung kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo- squeaky clean. Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In Ever compare. Ibig sabihin sa lahat ng mga Kapag naman. kinumpara- Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever Sa kasaysayan niya rin po, yun ang pinakamalinis. Nagsimula ka sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So Opo. lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Opo. Pero kinumpara mo sa Bornal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, amoy imburnal ka pa rin Oo nga naman. Di ba? Parang ano lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo, kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating National Treasury Gen ay may kakumpara natin sa isang credit card. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo Balance mo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina anong tawag ba nung sa... Swipe, yung, isuswipe yung mo machine, opo. Terminal contact. Terminal. I-swipe mo. Wala ka ng Negative, credit. panlalabas. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Teka muna, Jen. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Sinusuri ka pa namin Nako. Teka, at kung makakautang ka, ang interest mo mataas na. Teka lang, mamaya, Sen, baka makabawi tayo sa foreign aid. Nelson, maganda yung foreign aid. Yung foreign assisted projects. Utang na lang tayo. Yan. Isa pang baka makabawi-bawi tayo yung mga foreign assisted projects. Yan. Kasi naging paksa din po ito ng pagkatalo-talo sa Senado Baka dito siguro makabawi-bawi tayo kasi foreign assisted naman ito Oo. Kumbaga may ayuda ito. Tatapatan mo lang Yan, ng counterpart na pondo, magagawa dahil may tulong ng ibang Ng bansa. ibang bansa. Mayroon tayo yung tetag, di ba? Mga MOA, Yan. MOU, at kung ano-ano pa mga kasunduan. Kasi yan ang puna nung nakaraan dyan. Oo. Nung 2025 budget, maraming mga foreign assisted project hindi na i-program, hindi na lagyan ng pondo, nasasayang kasi may budget, may penalty pala yan. Tama, oo. At na bumababa pa ang ating credibility dun sa mga counterpart nating na nasa ibang bansa. Oo. Baka naayos na yan ngayon, Sen, dito sa 2026 budget. Kaya tingnan mo sa bulang kristal mo kung naayos. Kaya ikaw nga kanina ko pa sinasabi. Ano ba Kasi sabi? ang foreign assisted projects kasi, Jen, Opo. dapat maglatag ka rin ng counterpart. Ayun, Totoo tama po po, yun, tama. Dito sa ating 2026 budget, nawala yung counterpart Ha? paano mangyayari? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sige po. Sa yung mga pinondohan ng JICA halimbawa. Japan. Ito yung Opo. Japan International blah 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 consortium mo. Ano ito Oho. Ang hindi napondohan ngayon, ang binigay lang
20.4 billion, samantalang ang nilatag, 39.2 billion. Okay, opo. So, paano ngayon ito? Ha? Yung Metro Manila Subway Project, Phase 1. Dapat Ito yun, matatapos. 20.4. Oho. Samantalang ang nakalatag 39.2. 39.2. O di, binawasan, di ba? Opo. Yung North-South Commuter Railway System, Yan, matagal na rin yan. 57 billion ang nakaprogram dito. Ang nilatag sa 28 billion. Halos kalahati ang nawala. Ano sasabihin sa'yo ng halimbawa, kayong dalawa ni Diyan ka, Nelson. opo. Oh. Teka muna, bakit ganito itong mga taong ito? Nakipagkontrata kayo sa atin, kami tutulong sa iyo para maayos ninyo ang inyong mga major infrastructure Projects. facilities. Opo. Ito talaga ipakikinabangan ng bansa mo. Ba't yung counterpart, binawasan nyo na naman? Hindi ba yung usapan natin? May masasabi siya sa ngayon. Because you renege your international commitment. Madidelay pa yung project. Yun ang pangalawa. Opo. Pagkatapos, magbabayad ka pa na kung tawagin ay commitment fees. Okay, oho. Tataas yung commitment fees mo. Ang katapat na parusa nito, 0.25% Dollar. ng total. Nakubuhan ng project, opo. Kung dollar yung inutang mo, halimbawa, ang pinag-uusapan natin $1 billion. Oho. 1/4 of 1% ng $20 billion. Nako. Ano mo yun? Penalty. Penalty. Ba't gugustuhin mo yung ganun? Una na delay yung project. Sino ngayon ang sino ngayon naapektuhan? Mga mamamayan mo. Ba't mo gagawin yun? Tingnan mo sa bolang kristal mo kung ano mangyayari sa atin pagka ganun ang ginawa mo. Madi-discourage po yung mga bansa nagiging natin, kasunduan natin, Sen. Kaya nga bagsak ang turismo natin eh. Bakit? Yung mga pasilidad natin kulang eh. Ito na lamang transportation. Paano sasabihin ng mahirap dyan sa Pilipinas eh? Oho. Traffic. Ganito yan eh. Grabe, oho. Tingnan mo ngayon bakit tayo mahirap sa tourism? Kumpara natin, ilan ang dumating na tourist last year dyan sa bansa natin? Ang estimate ko po, siguro mga 5 to 6 5 million. million. Sabi niya, 5 to 6 million, isang taon. 5.2 billion, a million. Million. Oo. Talaga may bolang kristal din. Meron yan sa dyan. 2004, Mga more or less, ganun din siguro, Ganun Sen. din. Mga- 5.3. Pareho lang. Ayun, halos pa lang. Di bumaba ng 100,000. Nabawasan pa pala, no? Paano mo maipapakita kung gaano kasama ang data natin? Ikumpara mo sa ibang bansa. Aha. O ilan ang tourist ng Thailand ng 2025? Thailand. Tayo 5.2 million. Nasa ano yan? Bolang kristal. 25 million yan. 28.3 million. Kulang pa pala. Oo. Huwag din Thailand kasi puntahan ng Cambodia. Thailand. Oh. Vietnam. Ito kararating Yan, lang ang Vietnam, ganun. oo. Ilan ang Vietnam? Sa tingin ko, Sen, mga 30. 25 million siguro sa taon. Mga 19. 19. Malayo pa rin tayo. Malayo pa rin. 19 million. Kumpara mo sa Vietnam, Halos grabe. kalahati lang tayo. Oho. Kaya kung titingnan mo, tuusin mo ngayon, yung bang ating pinupuhunan, yung ini-invest natin Oho. na infrastructure, nasasapat ba, kung tawagin nila dito ay ROTI. Alam mo yung ibig sabihin ng ROTI? Roti. Ito yung Return on Tourism Impact. Ibig sabihin yan, kung magkano yung ininvest mo, anong naging katapat na tourist receipt? Opo. Oho. Tingnan mo ito kinuwenta ko 23 billion ang nailatag nating puhunan. 2024 ito Opo. Ang gastos. Kasama na yung mga nakarang taon siguro kasi ang paglalatag mansan multi-year ito Yes po, yes po. So, tingnan na lang natin, mag-umpisa sa 24 billion na-reach natin by 2024. Oho. Ang kinita natin, 13.1 billion lang. Ibig sabihin, Ang laki ng gastos. sa bawat dolyar Oho. na inilatag mo bilang puhunan, ang kinita mo 57 centavos. Centavos lang. Lugin-lugi. Lugi. Oho. So, tayo ang pinakamababang roti dito sa Asia. Naku po. Tinalo ka ng Singapore, tinalo ka ng Indonesia, ng Malaysia, at tinalo ka pa ng Vietnam. Ngayon,
Tingnan mo, Nelson, sa bolang kristal mo kung kailan tayo tatalunin ng Myanmar, Cambodia. ng Cambodia at saka Timor-Leste. Timor-Leste. Yung Cambodia, alam ko, itong taon na ito eh. Talo na tayo kasi dikit lang tayo Dikit sa lang. Ah, ganun ba? Oo, halos 5 million din ang turista. wala nila. naman halos Ayaw ko pa nang po. tingnan yung bolang kristal mo. Ayan, Talaga ayan, sasakit ang ayan, loob ko ayan, talaga. Ayan, oh. Cambodia, 4.75 Ay, lang. malapit lang. Oh, yung Laos, malapit na tayong Malaos. Laos Oh, ayan. Laos tsaka Brunei. Huwag niyong ipakikita sa akin dyan. Maliit na Ayaw bansa tingnan yan. kay Sian, Sen. Ha? Maliit lang. Yun ang nga sinasabi ko sa Oo. inyo. Napakarami nating lugar na puntahan talaga Tourist traditionally destination. Yes. ng mga turist. Oo. Dahil nga sa kakulangan, kapabayaan natin. Yung transportation infrastructure natin, kulang na kulang. Transportation, kulang. airport lang. Maniwala ka sa akin. Oho. Ha? Punta ka sa airport natin, lalo na sa yung mga palikuran natin. Naku, comfort Humanap room ka ng ako. pinakamaraming palikuran. Paano papasok ang tourist dyan? Ayun nga. Pumunta ka sa walang internet. Naku, yan pa. Paano oh. pupunta rito? Oho. Napakaganda pa naman sana ng ano natin. Pagkatapos ngayon Napakayaman nabasa natin. ko sa isang diaryo ako, totoo. Oho. Lumilito, merong isang flight papunta ng Siargao. Okay, Oo. opo. 30,000 pesos. Mahal Saan ka pa. naman? Mas mahal. Pumunta ka na lang ng Hong Kong, 15,000 lang. Balikan na yun. Di ba? Hong Kong, natatakan pa yan mo. Yung passport mo. Napakamura ng Hong Kong. 30,000 bang... Hindi po, 15,000 Babalikan lang. na, babalikan. Ito yung sinasabi natin. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kalkalin mo yung iyong kawang kumukulo. Anong nakikita mo? Parang wala Para akong- sa ating bansa. Parang kawalan po ang nakikita ko, Sen. Wala akong makita. Kawalan po. Kawa. Kawalan. Nakalulungkot po ito, Sen. Nakakalungkot talaga. Kaya kailangan nakakasipayo. natin talagang kailangan nating magkaisa. Hindi, pero ako naman... Ipakita natin sa tao na sa ating mga leaders na kahit sila nagbibigay ng ng mga maanghang na salita para lang paalalahanan ng mga leaders natin, huwag niyo nga akalaing nag-i-incite nila inciting to sedition yun. Ganun Di ba? ba? Wala bang karapatan ng isang mamamayang Pilipino na sabihin sa kanyang mga namiminuno na nasasaktan na po kami. Hindi na po namin kayang bilhin lahat ito Hindi, kung Napapasaklolo na kami sa inyo Bakit po ganitong nangyayari? Bakit ganun po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ghost project? Hindi na po tama yan Di ba dapat palitan nyo yung sistema nyo? Inciting to sedition ba yan? Ay, hindi po. Nakapalobyo sa malayong bakit kababayan. hinuli? Bakit hinuli yung isang ex-general? Ah, Ayun bang i-discuss yun, Nelson? Kasi may nag-file po ng kaso. may nag-file daw ho ng kaso Inciting to sedition Si nga. General na yun, Pokis. Oo, dahil ba sa sinasabi niya na ako bilang isa, ay hindi ko na kaya yung nakikita ko? Oho. Inciting to sedition ba yun? Bilang isang general Akala ko ba meron karapatan ng bawat isang Pilipino na magpahayag na na magpahayag ng kanyang saloobin sapagkat yun ay isang protected right? Di ba? Opo. To petition the government for redress of grievances. Oho. O, ba't nilagay mo pa sa saligang batas yun kung hindi mo pala kayang gamitin yun? Para malaman nun natin mga kababayan, ano ba talaga yung inciting to sedition? Paano ka makakasuhan nito? Nag-i-incite ka nagpapanukala ka na Mag-alsa. parang magalit ang tao sa mga pinuno ninyo Parang ganyan. Magkaiba yun sa sinasabi mo lang, nararamdaman mo, kaysa dun sa gusto mo. Bakit mo akalain nag-i-incite ka? Sinasabi mo lang naman bakit hindi ba totoo yung sinasabi halimbawa na kaya nga nagrarally yung mga tao Pag sinabi ba halimbawa na ang gusto po namin ay magkaroon ng accountability. Ay, may pananagutan. Ang gusto Tama po naman namin yun. ay transparency. O, tama po yun. Di ba? Yan ba naman kanyang pagkakalatag ng mga ghost projects na yan kinakailangan mangyari sa ating sa ating panahon? Oho. Siguro po nung panahon po ng kopong-kopong nangyari yan, wala pa tayo, baka pinayagan po natin yan. Pwedeng mangyari Total, wala yan. pa tayo nun Wala pa tayong pamantayan. Wala pa tayong sense of value siguro. Ngayon, harap-harapan. Hanggang ngayon saan na ba papunta? Saan papunta ba yung investigasyon tungkol sa flood control projects na yan? Ay, mukhang wala na po, Sen. Mukhang yung ICI, wala na atang Member. opisyalis doon. Tingnan mo nga yung kawa mo, anong nangyayari dyan?
Wala nga po makita kasi Lagyan mo na, kawalan po. wala na. Kawalan po ang nakikita. Wala na fuel yung ano mo. Wala Hindi, paggatong. kasi makikita mo lang yan pag kumukulo yung kawa na yan. Pati LPG po, wala na eh. Wala. Yung Naubusan. Itong kanyang pangkulo. bolang kristal, hindi na eh. Wala nang baterya eh. Wala internet eh. Hindi gumagana. Pero ito, bago lang tayo, 44 na naman. Ano. Pero ang Magkano na ba ang dolyar ngayon? Nasa 59 almost 59 eh. point something eh. 58 na ba? Pero pa 59. Pero up and down eh. 58.8 eh. Oh. Ay, Pero konti na pero lang. nung nakaraan, naging 59 eh. Yes po, 59. No? Inabangan ko ang mag-60, magpapapalito ako eh. May naitabi akong dolyar eh. Isa. Alam mo, $1. naalala ko panahon ni Pangulong Erap, Opo. umabot ng 55, tumagil, gumano na tayo lahat. Ay, eh. opo, Pero totoo yan. mabuti sandali lang, parang inabot lang ng halos 2 buwan lang yun. Eh. Ngayon, ito parang ano na eh. Tagal na po yung 59, 58. Up and normal down na lang. ito eh. Normal na po itong Hindi nyo nakikita ang implikasyon nito. Kaya nga, yung presyo ng bilihin natin, kahit kailan hindi bababa yan. export natin. Sinasabi apektado. ng pamahalaan, yung ating inflation kanya bumaba. Opo, nung nakaraan, sinabi po yan. Oh. Pero kailangan wag nating i-mislead ang ating mga kababayan. Kahit na bumaba ng konting inflation, hindi nangangahulugan na bumaba ang presyo. Dati Yung pagtaas, medyo nano lang ng konti. Bumagal lang. Pero hindi bumaba. Kasi sobrang taas na. Sobrang taas. Ah. Oo. Pero dito po sa pagkakapasa natin ng pambansang budget, baka naman sabi nga na, may stimulus. Di ba? Itong pondong ito ay may stimulate ang ating ekonomiya. Kasi Marami kang dapat gawin. Unang-una, linawin mo kung saan napunta yung flood control na yan. Kasi kailangan mapanatili mo yung tiwala. Ganun ho ba? Kailangan yung tiwala ng mamamayan bumalik. Iyan ang isang requirement. Hindi parang halimbawa nagpalit lang tayo ng panahon, nagpalit lang tayo ng year. Nakalimutan na ba yung nakaraan? Tumawid lang tayo ng mga ilang araw, ibig sabihin ba panaginip lang yung nakaraan? Makakabalik pa ba, Sen, sa negative 3 na rating? Kasi trust ang pinag-uusapan natin Bakit dito. akong tinatan mo, ikaw ang may hawak ng bolang kristal? Wala pong internet eh. Ha? Opo. Yung kawa ko naman, ayaw Walang kumulo. LPG. Gumamit ka na lang ng kahoy na panggatong. Bakit kasi? Pero ano yun, Sen, lalo ngayon, kung ang termino ng Pangulo, sa isang maayos na usapan, halos 2 taon at kalahati na lamang po, mabigat itong negative 3. At yung latest mahirap pa, na trabaho to. meron pang latest na survey ngayon, Nabanggit nyo yan. Mahirap talaga yan. Kasi sinasabi ko nga sa'yo, kahit sinong leader, Opo. kahit saang bansa, kahit saang lugar, Yung nangyari kay Maduro, di ba ito? mapabarangay, mapano, kapag ka yung tao walang tiwala, paano kang maglilid? Paano kang Lahat ng gawin mo dito, alang tiwala. Mabigat mo yun. mahirap yun eh. Opo. Mahirap yun. Kailangan yung tiwala talaga maging buo. Ma-build. Yun lang hindi buo, mahirap eh. Yes. Opo. Yung pa kayang nag-negative ka. Oho. Lalo na ngayon, ang dami nangyayaring mga international incidents. Opo. Ang Amerika, ayun, akalain mong... Ano nangyari ba doon sa Pinakialaman na po niya yung presidente Venezuela. ng Venezuela? Opo. Dahil yun daw ata, paratang na nagpapasok daw po ng droga. Sila Pinababayaan mag-asawa. niya yung operation ng drug cartel sa Venezuela. Ang